Budgets, welcome back to our channel, or if you are new here, hi, welcome to Live Budget channel. My name is Leia, and in this channel I do cash shopping, budgeting, and everything in between. So if you like this kind of content, go hit the subscribe button and the notification bell beside to be updated in my future uploads. And for today guys, we are going to count my completed saving challenge. So here it is. Nasa na yun? Hanapin ko. So here it is. If you watch my previous video, nandun yun. Nandun to. So ayan. Etong 10 peso saving challenge is from Kiss Budget. We started it September 10, 2022. Tapos natapos natin siya January 1, 28, 20, 24, and super tagal. Super tagal. Pero ano, like what I always say na a little goes a long way. Eventually, yung 10 pesos mo, magiging 5,000 pesos siya. Nagpakaseryoso lang ata tayo dito sa, may mga part dito na medyo malaki-laki yung lalagay natin, 200, I think. Basta, nag-start ako, November 11, 17 to 2023. Ang ginawa ko is, nilalagyan ko na siya ng 10 pesos, 20 pesos. May pinaka, ano bang pinaka ano ko dito? 40 pesos. May 40 pesos akong pinakamalaking nilalagay everyday. Sobrang dalang lang nun. Tapos itong may mga guhit na to. So, ito, 11, 19, 20, 23, and 12, 23, 23. Ito naman yung from cash stuffing naman ng sa side hustle, na, mga nasa video ko na sinasabay ko. Ayun. And ngayon, nag-start na ako everyday din magtabi. Pero this time naman, ang gagawin ko is weekly ako magtatabi para kahit pa paano matrack ko pa din yung pera na nilalagay ko sa mga ganito. Ito kasi hindi ko to trina-track. I think ang isa-start ko na naman ngayon is yung eto. Either itong money, no honey, or bubukay ang bulaklak saving challenge. Ito yung gagawin ko naman everyday, or etong 20 pesos or invisible 20, baka ito yung gawin ko everyday. Hindi ko pa alam. Siguro mag-start tayo dito para mas madali, para we go pages. Siguro mag-start ako dito. Basta babalitaan ko na lang kayo sa progress and all. And again, last time, I stuffed 800 pesos, kaya natapos natin to kasi medyo natatagalan na ako and nagmamadali ako dahil nga dito sa computer, gusto ko na siyang bayaran. In-explain ko na to dati, or on my last video, in-explain ko na siya. So, if you didn't watch that, tapos ngayon pa lang kayo manonood. Last December, my brother, parang kinonvince niya ako to buy a new laptop kasi may extra pera siya. Ayaw niya daw yun magasto. So, sabi niya, pahiram niya daw muna sa akin, and we bought a second hand na company pull out na laptop. And this laptop, although second hand siya, and you all, like some of you, warns me about buying second hand. This naman laptop, I don't know personally the husband, but the wife, client ko siya and client niya ako, parang kami. Basta magkakilala kami kasi I am buying from her, and she also orders some cakes and cupcakes sa akin, like previous before pa. And we are also FB friends kasi we meet in a certain FB group na member ako, and member din siya. So, doon kami nagkakilala. And, ayun, medyo doon yung worries ko of buying second hand. Tapos, as of now, I am using it naman. It's Lenovo ThinkPad. ThinkPad. Basta super cute lang siya. Super liit niya lang. Nandiyo siya sa labas. And again, back to this one. So, ang bili namin sa kanya ay 16,500. Tapos, 9,500 yung sa akin. Yung 7K, yun yung pera ng kapatid ko. So, pinahiram niya yun sa akin. Dito naman sa computer laptop na savings natin, we only have 6,140. Kaya, umutang naman ako ng 3,360 sa aming emergency fund para ma-full ko yung 9,500 na kulang pambili ng laptop. Kaya nag-utang tayo dito ng 3,360. And last, you all know na namatay yung father-in-law ko last January 17. And wala po kaming kapera-pera kasi January 1st pa lang. Here. So nakita niyo, puro yan red.
Puro yan red. Yung savings namin halos naubos kasi sa ano lang to guys, sa nagpa-cleaning ako ng ngipin ko kasi 5 years na po, sobrang iw na talaga. Kasi before pandemic pa yung last kong pagpa-cleaning, medyo hindi ako nakapagpa-clean kasi kulang ako sa vaccination, 1 dose lang ako, so hindi ako tinatanggap. So nagpa-cleaning lang ako 12 December 4. So, yun pa lang. Sobrang kadiri, I know. So, don't judge me na lang. So, nagpa-cleaning ako. That's 1,000. Tapos, January 2, nagpa-cleaning and instruction. Pero ako guys, ako lang naman sa pamilya namin yung hindi. Siguro mga 2 years after nung pandemic, yung dalawa kong anak, continuous na yung pagpapa-cleaning nila. So, ayun. Last January 2, nagpa-extraction and cleaning yung panganay ko at yung bunso ko at yung asawa ko. So, silang tatlo. Nainggit sila sa akin. Nagpa-extraction din sila. I mean, yung dalawang anak ko yun, nagpa-extraction and cleaning. Ay, yung bunso ko ata hindi pa nagpa-cleaning. Extraction lang yun nandito. So, magpapa-cleaning si bunso, magpapa-cleaning sa May. Tapos, si panganay ko magpapa-pasta sa May. So, kailangan din namin yung paglaanan ng pera. Tapos, nag-family picture kami. 949 yun. Tapos, yung mister ko, nag-emergency loan siya. Kasi, kailangan namin ng pera panggastos dun sa libing ng papa niya. And we spend almost 50K. Kasi, super raw lahat. Walang insurance, walang nothing, walang ever, walang sobrang mahal pag ina-add parang when I add up all the expenses, parang sa tingin ko nasa 80K lahat. So, nakakaano siya. And sinagot namin yung kabaong kasi like I told you, walang-wala. But this time, naging medyo medyo parang na-open na yung utak nila or kaisipan or mindset nila to be ready. That's why this time naman ang pag-iipunan namin, bibigyan namin ng insurance is yung mama niya sa kabaong and burial and all. So mag-ano sila, ang usapan nila magkakapatid is yearly kami magbabayad. So 5 sila, tigi-1 taon kami ni Habi. We are scheduled to pay the insurance next year. So ngayon yung ate niya munang panganay, tas next year kami. And also, just to let you know na I also took insurance for my burial insurance for my father. Nagbayad din ako. Actually, kami magkakapatid. Naghati-hati din kami. So, 6K yung binayaran namin. This year, cover na yun yung 1 taon. So, annually na siya. Dati kasi nagdadalawang isip ako kasi I don't know agents. Yung lola ko kasi, parang same company pero pangit yung agent nung sa lola ko. At this time naman, sister-in-law ko yung agent. So, ayun, may tiwala kami. Kaya, or may tiwala ako. So, kumuha kami ng insurance din ng papa ko. And hati-hati kami magkakapatid naman yun. Tig 2K kami yearly naman yun. So, babayaran namin siya for 5 years. So, basta ang total niya is 30K. And after 5 years, pag nabayaran mo yun, like hindi pa naman dead si papi, we can loan it. Tapos, babayaran namin siya. Parang ganun yung niya. And maganda yung service nung sa sister-in-law ko. Yung sa lola ko kasi pangit yung service. So, gusto ko man kumuha nung sa lola ko pa. Kaya lang, ayoko dun sa service nung agent. Parang, basta. So, yung experience lang. And nung sa father-in-law ko, maganda yung service. Maganda yung, sobrang kasi kaso ng sister-in-law ko and brother-in-law ko yung, yung system. Kaya maganda yung sa father-in-law ko. So, sabi ko, kukuha ako para sa papa ko. Hindi lang namin sa kanya pinapaalam kasi you know the mindset of the mga old people na parang parang malas yung gano'n na pinaghahandaan yung patay. But in today's economy, guys, kailangan natin paghandaan kasi kabaong pa lang. I don't like yung hindi naman masyadong mahal pero at least 30K yung gusto ko talaga sa papa ko. Ayoko nang masyadong mura kasi nakikita ko yung ibang mga masyadong mura. Parang kinawawa yung I am so sorry. Parang kinawawa kasi. So, as much as possible, hanggat kaya kong
pag-ipunan, gagawa natin ng paraan. So, this is for the future and all. Kami naman kasi ni Habi, sabi ko may insurance. And after, siguro next year, kukuha din ako ng isa pa sa akin extra para, ano, sabi ko nga, after kung mabayaran yung phone ko, kasi ano lang naman, mura yung offer nung sister-in-law ko sa akin. Medyo may discount kasi family. So, baka kumuha din pa ako ng extra pang isa pa. In case lang, kasi yun sa papa ko, for senior siya, parang hindi siya pwedeng ipasa or i-assign pag iba yung age bracket. Halimbawa, pag senior yung kinuha mong insurance, dapat sa senior mo din siya ipapasa. Kaya kailangan ko pa ng isa pa para in case, meron akong in case. So, guys, like I've told you, we are slowly improving na. We are, yung mindset natin, hindi lang ngayon, sinasama na natin yung future. So, it's a achievement pa din for me kasi nagbabago yung mindset ko, nagbabago yung mindset ng mga kapatid ko, pati sila na hawa, and especially yung husband ko kasi dati talaga, parang nakaano siya, live today, don't think of tomorrow, parang ganun yung yung mindset. Pero sa mga nangyayari, parang nagiging open-minded sila na kailangan talaga may mga ganap sa buhay na kailangan paghandaan. So, again, coming from that emergency fund, di ba ang haba ng chika bells ko. So, coming from that loan, naglagay ako ng 10,000 pesos dito sa aming savings. Binabago ko pa to, guys. I-explain ko pa ba? So, basta yung emergency tapos yung savings, parang pinaghiwalay ko sila. Kanina ko lang naisip na paghiwalayin yung dalawa kasi iniisip ko kasi 'di ba pinag-iipon na namin yung emergency fund namin. So I want to have at least 100,000 doon. 'Di ba? Ang sobrang laking amount pero nasa 7,000 pa lang yung naiipon ko. And ayokong isama dito. Gagawin ko tong savings, yung emergency fund, inalis ko dito para kasi iiwasan natin na gastusin yun kung hindi talaga emergency. So again, I added 10,000 from my husband's loan. So naging na siya, 15,213 siya. Tapos may pinagawa ko dito sa bahay. Naputulan kami ng kuryente kasi yung nag-grounded yung mga wires namin. So pinaayos ko. That's 500 pesos yung binayad ko doon. And yung sa tubig namin kasi masyadong madami yung ganap sa buhay yung automatic washing machine ng sister-in-law kinuha namin kasi hindi nila nagagamit dun sa lugar nila kasi masyadong mahina yung pressure ng tubig tapos yung kuryente nila dun. So sabi ko kunin na namin pero babayaran namin siya by May pag bonus ng mister ko. So yung washing namin dito inalis na namin kasi hindi na siya naayos. Okay pa sana siya, gagana pa sana siya, maganda pa sana siya, kaya lang yung parts yung hindi naayos. Pero, pwede pa yun. Papaayos namin yun in the future. So, yung tubig nung and hose, basta may pinaayos ako dun sa automatic washing machine. Nagbayad ako ng 450. Kumuha yung mister ko ng 500 pesos. Gumastos ako ng 593 pesos papunta ng Legazpi. May pangkain kaya pinangkain ko, pamasahe, and pasalubong sa mga Junax. Kasi may inasikaso ako doon. That's 593. Tapos, eto na yung 7,000 pesos na sinasabi ko sa inyo, sineparate ko. Yung emergency fund. Kasi nandito, diba? Ang dami kong chika. Pagpasensya nyo na. Pampabawi dun sa mga weeks na wala ako. So, nakita nyo dito, 7,000 pa lang yung emergency fund natin na ang ating first goal is 60,000. Pero dahil sa inflation, kailangan ko itong dagdagan. I hope na maipon ko talaga siya. So, 7,000, kaya inano ko siya. Kaya hiniwalay ko siya dito. Kasi sabi ko, baka sa dami ng expenses, pati yung emergency fund magalaw namin. Kaya dapat i-separate ko siya. So, ayun na yung thinking. Okay, moving on to this one. Bibilangin muna natin yung pera dito. Pero, I will tell you na kung saan mapupunta yung pera dito. So, 2020 will go to my computer, laptop, and yung tira mapupunta sa GCash capital ko kasi may pinag-iipunan din ako. Kailangan ko din yung parang i-bump up yung capital ko doon kasi gusto ko din sanang mag-expand pa, like yung magpipiso bendo ako dito sa amin. So kailangan ko siyang medyo madagdagan.
ang capital ko sa akin GCash is just, 25,000. So, gusto ko siya maging 40, at least 40,000. Tapos, yung 10,000 doon, i-capital ko sa vendo machine, yung venue, hinuhulugan na piso na internet, para dagdag extra income. Kasi minsan may nagpapaload dito, magpapaload or magsisend or mag-ano ng GCash. Wala sila, wala sila internet, walang data. Hindi naman ako naglo-load. So, makakatulong yun. And dadami yung tambay dyan sa amin. Din, for protection din yun. Kasi more tambay, more protection. So, ayan. I hope you understand what I am saying or I am talking or my storytelling. Alam niyo naman guys, ang mga kwento ko medyo magulo talaga. Yung buhay, medyo magulo. Basta that ang ang utang namin is, ginawa ko na siya. Sabi ko sa inyo, hindi ako nagbi-video pero nagtatrack pa din ako, ginagawa ko pa din yung mga obligations ko off cam. So, ito na lang. Ipapakita ko na lang sa inyo. Total, nandito naman tayo sa notebook na ito. So, as of today, ang utang namin is 487,189. Pero, dahil nga, nag-emergency loan ng aking mister, madadagdagan po to next month ng around 300 again ata. I think, basta yon. Umutang kasi. And, lalo na ngayon na we are aiming, our goal or my goal for him this year is to buy him a new motorcycle kasi sobrang importante ng motorcycle sa buhay ng mister ko. Lalo na sa work niya. Kailangan niyang bumili ng, and don't worry, hindi na kami utang para bumili doon. Pag-iipon na namin lahat ng extra paycheck na darating ngayong taon. Hindi kami bibili ng sobrang banggang motor, bibili kami yung may ipon lang namin. And I hope, sabi ko nga hindi na ako mag-share ng mga goals ko kasi ang hirap, hindi natutuloy. Sinare ko na yung sa motor, baka hindi kami makabili aray. So ayan, basta. And for my sinking funds and savings naman, basta ang total for this, hindi to lahat parang liquid ba or solid. Basta hindi ko hawak lahat ng pera na nandito, pero all in all, nakapag-save tayo ng, as of January 20, 2024 ko kasi sa ginawa, 53,639 pesos. Hindi included dito yung 50 envelopes, 52 weeks envelope saving challenge. Tapos yung etong 10 pesos saving challenge, hindi ko to binilang dito. Pero nandito yung iba, yung nasa saving challenges na binder ko and yung personal binder ko. Basta personal binder ko, may pinakamalaking pera. Hindi ko po ito hawak. Hindi ko po hawak yung pera. Somewhere else siya. In a safe place. Bakit nga ba nandito tong notebook na to? Kasi po ito, isusulat natin ng ating 10 peso saving challenge. Sobrang daldal ko guys. Pagpasensyahan nyo na. Bumabawi. Siguro ang video na to mag 40 minutes na akong chika dito. So, 10 pesos. Saving challenge. 5,000. Tapos this time, ang gagawin natin, ilalagay natin kung saan natin siya nilagay. Kung saan natin siya ilagay. Okay. So, computer laptop will get 2,020. And for GCash capital, ilalagay natin yung tira. Ilan ba yung tira? So, 5,000 minus 2020, 2,980. Gagawin ko din naman itong 3,000. Dadagdagan ko na lang. For GCash capital. So, there. Ang gagawin na lang natin is, we are going to count our money. Ay, ito pa. I-update na natin to para dire-diretso na tayo. So, today plus 2,000. So, 0 na siya. Yehey! Next, we are going to, to build 7,000 to pay off my brother. Ito sa kulang natin. If you are also interested to have this saving challenge, naka-free ata ito sa description box ni Christy Budgets. So, yun. Tiyada, na dito na silang pera. Ang daming coins. I love it.
Okay, mga papel-papel, mga kapapelan. Yan. Let's count this. 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. That's 3,600 plus 150 plus 1, 2, 3, 4, 140 plus itong each tumpok is 100 pesos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 plus 710. That's 5,000 pesos. 2020. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang pangit itong gamitan. Wait. Itong gagamitin ko. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2. 20,020 will go to emergency fund na babayaran na natin. Or this is savings na, hindi na pala to emergency fund. Babaguhin ko tong babaguhin ko tong envelope na to kasi yung emergency fund ko nandito lang siya sa side. Hindi ko na siya gagawa ng another envelope kasi ay parang magiging siya, out of sight, out of mind. So ito lang yung lalagyan ko ng mga envelopes. Babaguhin ko to, gagawin ko tong savings. Hindi ko na to gagawin na emergency. Kasi may emergency na tayo. And where's my tracker? Going to update my tracker pala. Hopefully, so today is 2260 01 28 24. So 0 na. Next ating pag-iipunan is 7K again. Kalimutan ko. And this money will go to my GCash Capital. I-add ko na siya. Wait. Just to be transparent with what I do. Sa GCash ko kasi nandun nakalagay yung 5,000 na pera ng dalawa kong anak, yung kay Sean at yung kay Clyde na pera. So kinuha ko na sila kaya naging 25,000 na lang yung total. So i-add natin yung 2,980 from saving challenge. So magiging 27 na siya. 27,980. Dadagdagan ko din to ng 20 pesos pakabukas. Para maging na siya. 28,000. So there you go guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for listening. Hindi din ako mag-update hindi na ako mag-overshare. Yun yung natutunan ko ngayong taon or last year na hindi naman ako masyado mag-overshare lalo na mga goals ko for the next years or mga next months, yung mga gagawin ko kasi nauudlo talaga siya. It happened so many times. Like yung sa lupa namin, hindi namin siya nagagawa kasi parang nauudlo talaga siya kasi I am sharing it, parang ganun. So kung ano yung mangyari, I will just give you an update. Yung debt sana namin and yung saving challenge, hindi ko na sana i-share, kaya lang na-open yung notebook kanina, so nakita nyo na, so share ko na, so nandito na tayo. But next time, hindi na muna, so hindi ko alam kung magde-debt update pa ako or mag-savings update pa ako. Let's see. We'll see kung ano yung magiging ganap. Pero I am apologizing na guys kasi as you can see, medyo nagdi-decrease din ako ng aking mga binders and all kasi binabago ko na kasi yung attitude ko. I am more on tracking na, kaya magiging boring na din yung mga susunod ko mga videos kasi ilan na lang na ilang envelopes or organizer na lang ika-cash off natin. Hindi na tulad dati na sobrang dami kong binders, sobrang dami kong money organizer. Ngayon kasi mag-aano tayo, magdi-decrease tayo
magiging ano na tayo, magiging minimalist. And like I've told you na my goal is to combine all of it sa isang binder na pinag-iisipan ko pa kasi parang hindi siya kakayanin. Pero we'll see. Iba sa inyo yung mga plano ko. Yung iba kong mga plano hindi ko na muna i-share. Yung motor nga na-share ko na. So, bahala na ako na mangyari kung hindi kami makabili ngayong taon. Basta, bahala na. Basta. So, thank you so much guys again for listening and for, you know, watching until this end. I hope you are okay. I hope you are fine. I hope you are safe and happy and all. Kung ano pinagdadaanan natin, kung ano pinagdadaanan nyo, sana malagpasan nyo yan. Pakatatag lang. Ano man yung mga ganap sa buhay natin. Ano yan eh, part yan ng pagiging human natin. So, i-observe natin. Daanan mo yung problema, pero wag na wag mong tatambayan kasi depression siya. Depressed as in, ano siya, parang sacred loneliness, gano'n. So, again, thank you so much. Kanina pa ako nagpapaalam. See you again next time. Always remember that it's not our salary that makes us poor. It's our spending habit. Bye, guys. I love you. God bless you. Take care always. You know you are so important to me. So, again, bye!